Muli na naman binaba ng Bank of Canada ang key interest rate sa bansa ngayon araw. Agad naman ramdam ang epekto nito sa ilang sektor. May report si Teresa Redula. Yung mga clients ko na are closing in the future. I have closings next month, right? A lot of them have already sent me an email, called me, texted me dahil sa pagkat ng interest rate today. Inulan ng mga tanong si mortgage specialist Carl Domingo. Ilang oras lamang mula nang ianunsyo ng Bank of Canada ang muling pagbaba ng interest rate Miyerkules. Bumaba kasi ito ng 25 basis points at ngayon nasa 4.5% na. Hindi na to surprising sa akin, considering na yung ating rate of inflation have been consistently low, mataas pa rin siya, bagamat nagkaroon ng decline means na bababa yung iyong cost of borrowing by a little bit. So that is a welcome relief dun sa ating mga gustong mag-apply ng mortgage, dun sa ating mga kababayan na magre-renew ng kanilang existing mortgages, dun sa ating mga kababayan at mga Canadian na mayroong mga lines of credit. Ito na ang ikalawang magkasunod na pagbawas ng Bangko Sentral sa policy rate ng Canada. Mas pasok na raw kasi sa target range ang inflation rate at kailangan ding balansehin na ang bantang dala ng mas mabagal na pag-usad ng ekonomiya. As inflation gets closer to the 2% target, the risk that inflation comes in higher than expected has to be increasingly balanced against the risk that the economy and inflation could be weaker than expected. Marso noong 2022 nang magsimulang magtaas ng interest rates ang Bangko Sentral para labanan ang tumataas na inflation na pumalo sa mahigit 8% Hunyo ng taong iyon. Ayon sa mga ekonomista, mabuting senyales ang rate cut ngayon para sa mga homeowners na magpapalit ng mortgage, pati na rin ang mga nais pasukin ang housing market. They raised the interest rate so that the inflation rate would decrease. So ngayon, ano naman ang intended effect pagka bumababa naman yung interest rate, which is to spur spending. Kasi yun ang kinakailangan natin kasi there are signs na yung overall economy natin is slowing down. Pero dagdag ng mga eksperto, masyado pang maaga para makita ang muling pag-init sa housing market. At the end of the day, kayo yung magbabayad niya. Right? Kayo yung magbabayad ng mortgage payments, ng property tax, ng kuryente, tubig. Kung ready na talaga sila, then it's doable. Dahilan kung bakit anya kritikal na makipag-ugnayan sa mga eksperto sa industriya kapag nais bumili ng sariling bahay. Lalo na doon sa mga first-time home buyers, it's good to explore options. Doon din sa mga kababayan natin na up for renewal sila pero hindi pa ngayon, maybe yung renewal ng mortgage nila is around November or December. Antayin ninyo kasi there's a good indication if things would go the way as they are right now na magkakaroon pa ng successive cuts sa ating interest rate. Nakatakdang i-anunsyo ng Bank of Canada ang susunod na interest rate sa September 4. Teresa Redula, Omni News, Toronto.